time na hindi mo sila bibigyan ng pagkain, so para uubusin nila lahat nandyan. The next day na magbigay ka ng pagkain sa kanila, uubusin nila yon, wala silang ititira dyan. So wala kang kailangan isin dyan. So ang tanong ko, kung dadalhin nila yung pagkain doon sa condominium nila, kailangan dilinisin? Yun nga sir, di ba, halimbawa, pagka nakita mo pa na meron, o halimbawa, nagbigay ka ngayon, meron pa. The next day, huwag ka muna magbigay. Hayaan mo lang sila. Hindi naman yan sila mamamatay nang dahil lang nagutom sila. So hindi siya ganon. Kakainin pa nila kung ano man yung dumi na makikita nila dyan, kung may dahon man sila makikita dyan. Alam mo, ang ganda. Kakainin pa nila yun. Ito yung Karen, no? Ito yung pinakamaganda, yung pag-explain ni Roxanne. Very simple, Very simple. pero very effective. Ibig sabihin kasi, And very soothing and calming voice. kasi ako yung boses ko medyo agresibo eh. Lalo na galing. Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Hi, good morning. This is Farming with Tyron and Karen. So, I'm with Karen and I'm with Roxanne. Siya yung nasa vlog na 1.5 million views. Siya yung partner namin sa pag-grow namin itong crayfish. So, syempre, hinanap namin kung sino yung maayos na maganda makakadin lang pang matagalan. And kasi kami, food consumption kami. So, after mga una-unang transaction, siguro this is our third transaction, no? So, nandito na kami ngayon. Nandito na siya sa farm para turuan din kami kung ano yung mga dapat namin matutunan tungkol sa crayfish. So, Roxanne, Karen, let's go to the, punta na tayo doon sa dito tayo doon. Pakuha lang tayo ng isang siguro na mamaya. Okay. So, itong farm namin, Roxanne, is integrated farm. Meron kami exporter yung bumibili niyan. Parang ini-export yan papuntang US, papuntang ganyan. Ay, nakabota ka na pala, so okay lang. So, pakita mo yung tupak. Mamaya, bibigyan namin kayo ng yung lettuce. Tapos yung isang pamunla ng sili, yung Carolina Reaper. Nagbebenta rin kami ng mga punla kasi ng Carolina Reaper. Parang kayo, tumutulong kayo doon sa mga ibang breeders, tumutulong kayo. Kami naman tumutulong sa mga gusto ng Carolina Reaper, yung sili na pinakamanghang. Tayo. So ito yung aming post-harvest. Ano, Hellboy? Sino, Wawi? O Wawi, baka mahulog ka dyan. Okay, dito na papunta. Ito yung mga kamote. Pag makita mo yung mga kamote na yan, parang ube. Talagang... Phil, saan ka punta? Okay, so ginawaan nila ng design. Kuha kayo na. Welcome to Breakfast Farm. Ayun ho yung namin. Si Mystery Farmer. Kuha kayo na isang box doon, papakawala tayo. Makulit lang talaga dito. Oo. Pwede rin kayo dito, mag-overnight. Okay. So, eventually tatanggalin namin yung namin mga baboy, yung baboy ramo yan eh. Pero tatanggalin namin yan. Yun yung pangalawa. Nandun yung pangatlong butas. Okay. Babaw pala pa nito. Parang dun sa sinendo akala. Parang ang lalim, Actually, dito malalim. Saan may malalim? Dito malalim. Actually, malalim yan. Luminaw na lang yung tubig. Ay, yung hagdanan natin dun. So, ayan na yung mga village ng mga
Ano bang mga tawag natin? Ayala Alabang. Si Ayala Alabang. Tapos mamaya, meron din si Ito si Forbes Park, yan. Park. Village ng mga crayfish. So, dito yung babaan. Kailangan lang magawa ng pinaharangan na kasi namin ng yung yung playing sheet. Ito delikado pa, no? Ang ano mo dito kasi sir, kaya nila itong butasin. Aha. O, kaya nilang butasin nga. Kailangan nga plain. Pero naka pa rin yan. Yung playing sheet na Pero yan. sir, yung ilalim, sagad naman na yan. At nakapatong yan doon. Parang lalagyan pa po dati. Clean sheet daw po dito. Lalagyan ng playing sheet dito. Pero ito lang ang anuhan mo sir. Kasi as in, sobrang galing talaga nila maghanap ng way Makatakas. na makatakas. Yun, okay na yun. Yung mga plain sheet na yun, okay na yan. So dito, lalagyan din namin to ng plain sheet yan. Tapos na yung nakikita mo yan, yung mga bato na sinasabi ko sa'yo. Ano mo doon. Tapos yung filtration, pag makikita mo, ang takbo ng tubig niyan papunta dito. Pwede pala sir, ang maganda pala dito. Ano mo siya, tawag dito? Pang nursery mo ba? Halimbawa, meron mo, pregnant. Oo. Yun nga lang, i-observe mo pa rin kasi. Tawag dito, pwedeng dito sila, since malawak yung space nila. Then, yung mga, yung mga anak nila, dito mo na palalakihin. Kasi ang ganda, ang daming bato. I mean, ganito yung ideal Okay. para sa mga railings. Okay. Ganito yung ideal nila. So, pag ganito ang setup mo, less tayo ng mortality, hindi sila magkakainan. Tsaka hindi ko pinag-ano-anuhan yung bahay, hindi ko pinagtabi-tabi. Yung sa gilid. Aside from, pwede na sila magtago sa mga, nilagyan ko pa rin sila ng yung PVC. Iyan mo lang yan, sir, yung gitna na yan. Baka may makyat. So, pagka natagalan, hindi na nakabalik. Babandayan. Opo. Yan ang nila, park nila. Ang tawag nila dyan, Jurassic Park. Pwede din Pwede kasi silang makaakyat dyan. Yung mga nangangagat, dyan namin lalagay. So, may time na pag Kukulong siya namin. feeling ng crayfish natin, nakawala na siya. Hindi na siya bababa dyan. Andyan na lang siya. Yan lang yung behavior nila na ginagawa nila sa gabi. Mag-wait lang yan sila, tapos kakain lang yan sila, then at the same time, tatakas. Yun lang yung routine nila. Busy talaga. Opo. Talagang nocturnal animals. Pero Frustration. kaganda kasi sobrang, sobrang linaw niya. So makikita mo talaga sila dito. Pwede mo sila inspectionin Opo. Wow, kailangan lang meron tayong temporary na hagdanan pababa na ilalagay lang natin pagbababa tayo. Yung elevator para hindi na mahirapan. Ayan, mga kinuha nila yan sa Nagpaalam ba kayo sa DNR? Ako, konti lang naman. Konti lang naman kaya hindi na kayo nagpaalam. Ayan yung mga bato. Kasi dati yan, may mga burak. So, tinakpan namin ng sand. Yung talagang preparation namin. May kumukuha na ng isang box. Dito, pwede tayo umikot dito. Hanggang diretso yung likod. Karen. Kapit ka na lang. Karen, ikaw, okay ka? Ito, para tayong nag-aano dito. So, ito yung sinasabi ko, kaya hindi namin pwede. May lumalabas na kalawang. Kaya ang ginawa namin, nag-riprap kami ng gawa sa kawayan. So, yan, pangit na tubig yan, di ba? Para sa crayfish. So, ito, na yan, hindi na siya makaka-penetrate dito. Amoy pa lang, iba na dito. Wawi, dapat ito, lagyan nyo ng para gumalaw itong tubig dito. Mako-contaminate yan. Umaagos. Okay, parang tinur na natin si Roxanne dito sa natin. So, yan, ito dito medyo maraming bato. Tapos ito yung
Sa farm, ito yung mukhang malalim. Yeah. Kaya kasi malalim hanggang dito yan. Yan. Oh, meron pa kayong cross dito ah. Dito namin ilalagay yung ano, tupak pagkaan. So nilagyan ko rin ng seaweeds. Okay yan, sir. Pagka marami sila, sabit lang. Aha. Para yung calcium. Ang inaano ko talaga, ito yung sinasabi ko sa inyong drain to, papakita mo. Hindi pala kasi. Asaan? Pakikuha mo. Wala pa kayong net dyan. Pakita mo, tupak, pakita mo. May railings ka na. Ha? Hindi na dadami kasi. Pakita mo, hoy. Hoy, si Hermit yun. Pakita mo akin ha. So, ayan yung mga butas. Tapos, yan yung mismong drain. Pagka yung madumi na, tapos siya nakaklebe. Ito yung pinaka... Malalim. So, doon pumupunta. Ito yung pinakamalalim. So, lahat ng dumi, pupunta dito ngayon. Pwede namin lagyan kasi ng net dito yan. Para yung lahat ng dumi, dito na lang siya. Bubuksan na lang yung drain. Tapos yan, dire-diretso lang. So makita mo yung flow na ginagawa namin. Lalakasan pa namin yung papunta doon eh. Pero tingin ko sa ngayon, okay na to. Since scavenger sila, so sila na rin. Ang Ang gagawin mo lang, sir, halimbawa, may times kasi na Baba ka sila, pa. yung mga cases natin sa pond namin, Ah. dinadiet ko sila. ah, Hindi ko sila binibigyan ng pagkain. dali. Dali sorry. Pero mababa ko sa tupak. Ang binibigay ko lang sa kanila, dahon. Oh, So, every time nabibigyan ko naman sila ng carrots, walang tira talaga as in ubos. ubos. Parang gugutumin mo sila para sila mismo, hindi sila nagtitira ng pagkain. Okay, makes sense. Kaya yung kasi yung client namin sa UC, Aha. na-overfeed siya eh. Nagkaroon kami ng mortality. Di pag-check namin, binigyan niya kasi ng mais. So, natuwa siya pagkalapag niya ng mais niya. Hmm. Then, nawala yung mga mais. Kasi Oh. kinuha na nila, tapos Oh. tinago nila sa hides. Oh. Akala ni sir, ubus na. Sabi niya, ang bilis. So, nag-add ulit siya. Oh. Eh sir, yung mais na yung bawa, yung isang butil ng mais natin for isang crayfish natin, hindi pa yun mauubos ng isang crayfish natin. Kaya, yun ang ano natin, sir, para hindi tayo, ang tubig kasi natin, kapag polluted yan, kaya tayo nagkakaroon ng mortality. So, may chance talaga na mamatay yung mga crayfish natin. Minsan yung halimbawa, sobrang daming extrang pagkain. So, nung nilinis namin yon on the spot, nasa loob lang yung mga mais, hindi naman nila na. Kaya halimbawa dito, sir, para hindi mo naman magiging problema. Kasi sabi ko nga sa'yo, scavenger sila. Yun lang, may time na hindi mo sila bibigyan ng pagkain. So, para uubusin nila lahat nandyan. The next day na magbigay ka ng pagkain sa kanila, uubusin nila yon, wala silang ititira dyan. So, wala kang kailangan isin dyan. So, ang tanong ko, kung dadalhin nila yung pagkain doon sa condominium nila, kailangan dilinisin? Yun nga, sir. Di ba, halimbawa, pagka nakita mo pa na meron, o halimbawa, nagbigay ka ngayon, meron pa. The next day, huwag ka muna magbigay. Hayaan mo lang sila. Hindi naman yan sila mamamatay nang dahil lang nagutom sila. So, hindi. Hindi siya ganon. Kakainin pa nila kung ano man yung dumi na makikita nila dyan, kung may dahon man sila Wow. makikita dyan. Alam mo, ang ganda. Kakainin pa nila yun. Ito yung Karen, no? Ito yung pinakamaganda, yung pag-explain ni Roxanne. Very simple, Very simple. pero very effective. Ibig sabihin kasi, And very soothing and calming voice. kasi ako yung boses ko medyo agresibo eh. Lalo na galing sa karaoke kagabi. Joke lang. No, but yung knowledge na, alam mo yan yung that's the beauty of it eh. Kasi, never mong kinlaim naman na expert ka, never na Ang tinuturo lang namin dito, sir, kasi yung experience mismo namin. Kung ano yung ginagawa namin sa pond namin,
yun lang din yung ituturo namin sa inyo. Aha, Diba? aha. Kasi yun yung nakikita namin, yun yung na-experience ko, at saka yung nag-aalaga dun sa kanila. So, yun yung observation ko. Na may time na palit ako ng palit ng tubig, meron talagang mortality. So, yun, minsan isip ko na yung dahon lang. Pag hindi nila nauubos yung pagkain, may time na, ma'am, hindi ko makain yung crayfish. Oo. So, sir, wag mo munang bigyan. Kaya sabi ko dun sa client namin, sir, i-testing mo, dahon lang muna. 1 week mo silang idahon, tapos the next magbigay ka. Halimbawa, bigyan mo ng carrots, bigyan mo ng patatas. Pagka nakikita kasi nila na marami, so busog sila, hindi na nila inaano dyan. Nahayaan lang ni sir, dudumi na yung tubig niya. So sabi ko, sir, subukan mo dahon lang. So pagka naubos nila yon, saka ka ngayon magbigay ng pagkain. Di, makikita mo na pag kumain sila, wala na. So parang ang ano nila, ngayon lang to, yung pagkain na to, so uubusin natin to, hindi tayo magtitira dito. Wala kang magiging dumi sa tubig mo. Yun lang naman mostly yung dahilan bakit sila namamatay. So pagdating sir yung mga, halimbawa biglang umulan, biglang umaraw. Sa amin kasi experience mo yan sa bahay eh. Hindi namin problema, hindi sila namamatay ng ganon, nang bigla lang umulan dyan. Hindi yun katulad ng mga isda. Hindi sila ganon. Kaya yung mga ano natin na nawa-water shock, Oo. diba? So sa akin, nagtatanong ako kung bakit may sasabihin yung mga nag-vlog na water shock to. Sa bahay pag magpalit ako dito, nawasa tubig ko. 'Di ba? Hindi ano sa kanila yung ganun, sobrang ano talaga nila. Yun lang ang nakikita ko na minsan ay cause ng pagkamatay nila. Yung dumi lang natira sa pagkain, pag overfeeding, lalo na kung feeds yung pakain mo. Okay. So ako, tinigilan ko na magpakain ng feeds. Okay. Ang ginagawa ko na lang yung dahon. Di ba nakita niyo po yung puno sa tabi Oo. ng pond? Yung nalalaglag na dahon. Okay. Yun na yun. Pagka wala na, halimbawa mga 3 days na sila hindi kumakain, dahon-dahon lang, bigay ako ng food. Okay. Yan lang. So yun ang ano natin, parang pwede natin silang gawing vegetarian. Opo. So, maganda dito, meron kaming tricantera, yung mulberry. Kumbaga, para sa akin, ang pwede nating tingin kung pakain dito sa amin is yung mga kinakain din ng kambing. Alis lahat kasi sir, din nga dahon ng saging. Oo. Para sa akin, pag hindi kinakain ng kambing, hindi natin ibibigay dito. Parang ganon. Okay. So, ikot tayo doon. Ibababa ko na yung iba. Ha? Sige. Nakapasyal na tayo sa ano? Sa Ayala Alabang. Ito, Ayala Alabang. Ha? Ayala Alabang to, ha? Macy. Ayun, si Mystery Crayfish. Ayun, oh, yung nasa unahan. Pakita mo. Mystery Crayfish. Tsaka si Mystery, Mystery Contractor. Okay na, papakawalan natin. Wawi, dito yung elevator, ha. Oh, dyan po. Testingin din natin yung tubig. Roxanne, pwede hindi ka na sumama dito sa tubig. Tupak, mag-swimming ka muna, tingnan natin kung hindi magkakaproblema yung ano. So, yung condominium nagulo. So, testingin natin yung pH na. Wow! Sobra naman ang taas. 8.6. Hanggang 7 point. Ay! Nag-stable siya sa 8. Si Phil, 8 ang pH level niya. So pasok sa 8.2. Yung pagiging salinity, wala siyang alat. Galing naman yan. Yeah, You can check that also. yeah. Ito yung parts per million. Ang ganda niya, oh. Yung parts per million, ito 22 degrees ang lamig ng tubig. Ito papakita mo. Tapos ang ganda ng quality ng water, 17 parts per million. Acceptable is 50 to 250 acceptable pa kasi ito, ibig sabihin napakaganda ng tubig. Dahan-dahan ka tupak na
Magugulo mo yung kalye. Okay ka muna. Okay. So, Here we go! ano, Elika, sasabay ka muna. Ayan, pakita mo, pakita mo. Ha? Okay. So, ito na. Great quality crayfish. Kuha mo kami ng picture, para pang thumbnail natin. Ito. Dito mo kami kuhanan. Against the light, no? Dito. Sama mo yung damihan mo nga. Ikaw na, Phil. Wait, palit tayo, Roxanne, kasi medyo natatabunan ka sa... Kuha Sa mo yung akin. water, ha? Okay. Ito, quality, high quality crayfish from Roxanne. Okay. So, ilagay mo yung telephone number ni Roxanne doon sa natin, ha? Okay, okay na yan. Ayan. So, okay. I was just holding it to Yeah. you. Tutak, tingnan mo nga kung masakit mangingat. Pasok mo yung ilong mo. Kuha ka na isa. Nakagat ka nga kung maano. Yan naman, ang galing tumakas yung isa, oh. Ayun, oh. Sanctuary para sa kanila. Yan. Actually, yun na, it's a nice word. Sanctuary. Sanctuary. Yun ang talagang gusto, yun ang talagang aim ko. Okay, so ito, i-release na namin dito sa hita ni Tupa. Alis ka na. Ay, tabi muna tayo, Roxanne. Ito yung daan. Lumangoy ka kasi. Okay, papakawala ka na. Okay, ito na. Ito na ang bagong business ng Grace All Farm. Ang Kuha ka Grace ng Farming. Nasa Ayala Alabang na sila nakatira ngayon. May sumingit pang dalawa. Okay? Yan ang luminaw. Mahirap. Mabigat pa naman ako. Isa to pagka nagkataon. Iwas-iwas. Okay. Okay. So, paalam na tayo. Okay. Okay.
Ito nga pala si June. Tsaka yung ano niya, inakay, si Hellboy. Si Macy, of course si Phil. So it's a really great experience. Thank you very much for your time. Thank you very much for your time. And this is a long partnership. Thank you very much. Okay? So, again, I hope na-entertain kayo, nag-enjoy ka dito sa aming episode, yung crayfish farming journey namin. Maganda yung mga nabanggit niya sa amin. Maganda yung pasimulang pond. Paano namin paggagandahin itong negosyo will be an adventure and a journey. So, thank you very much everyone. And this is Farming with Aaron and Karen. Always remember, farmers are heroes. We love you all. Thank you very much. Yun lang sir, i-observe. Ito kasi, pagka, halimbawa, may isa sa kanila, makadiscover niya, or may makabutas sa kanila.